ka-farmlat, ay nandito po tayo ngayon sa Tagkawen, Quezon, kung saan mga ka-farmlat meron po tayong 1 hectares po na clean title na farmlat for sale, na flatland po ito mga ka-farmlat at puno po ng tanim na nyog. At ito po mga ka-farmlat ay flatland na may Carabao grass po ito. At dito mga ka-farmlat, ayan po yung boundary, ayan. Then hindi naman po siya liblib dahil may mga karatig bahay po. Ayan, karatig bahay po yan. And pasok po ang motor dito, tricycle sa property. And wala po kayong problema sa road right of way dahil lang dadaanan po natin ay public land po. Dahil tabi po ng ilog. Mamaya papakita ko po yung daan. Ayan, sa loob ng property, yan po mga tanim. Meron pong straw apple. Ayan, ikot pa po tayo dito. Meron pong mga dalandan, kakao. Ayan, dalandan po uli. So, dito po sa pagitan, marami pong mahogany. Ayan. Mahogany. So, napakaganda po nito pag ginara scatter mga ka-farmlat. Ito po may kakao. Naku, sarap nito mga ka-farmlat. Star apple ulit yun. Dalandan, kakao, dalandan. Yan, sarap nito mga ka-farmlat, oh. Mamaya tayo kakain. Natatakam tayo dyan. Maganda rin ito mga ka-farmlat kasi flatland. Yan, and mga nyug po. So napakaganda nito pag nalinisan mga ka-farmlat. So ngayon pa nga lang na hindi siya ganun kalinis, nakikita ko na maganda yung property. What more pag nagamasa niya tapos puro Carabao grass. Ayan. So square na square po yung property na to. Dahil nakita ko po dun sa sketch plan na flat talaga yung property. Yan, may mga mahogany po dito. May sako pong kawayan. Kung maglalagay po kayo ng kubo dito, hindi na kayo bibili ng kawayan. Ayan. So dito po sa area na to, banayad pong hili yan. Yan. Ang angle po ng pagkahili niya, mga 10 degrees lang. 10 degree, mababa lang. Tapos, yan, flat siya. Ayan, dito naman po, umaakit siya ng konti. So mga 15 to 20 degree angle yung pagkahili niya po dyan. So ayan mga farmlat, at malapit lang po ito sa dam. Mamaya titingnan po natin yung dam. So kung pwede pong liguan, at ang alam ko marami daw po nagpipiknik dyan, pero kanina pa po ako natatakam. Dito po sa kakao, may orchids po yung dalandan. Ayan, orchids yan. So dito tayo. Nabubulok na lang mga ka-farmlat, oh. Daming bunga. So tikman natin. Tikman po natin. Matamis naman po. Kasi meron gantong matabang na hindi masarap. Ito po, masarap. So ito po yung dam. And ito na po yung property. Ayan, ito po ang pagitan na, nyug nito. So ito yung pangantuhan. Ayaw mo doon sa likod. Tapos square to papunta doon. Sakop po yan. Then square naman papunta to, straight po yan. So ito po yung sakop. So ito po yung daan po dito. Ayan. Mga ilang meters kaya madadaanan dito? Kabila. Ayan mga ka-farmlat, baybayin na lang po natin mula dito sa pagitan papunta doon sa dam, and then papunta naman palabas sa kalsada. Ayan, tara, samahan niyo po ako. Maganda po yung daan. Lahat po flatland yung dadaanan natin. Ayan mga ka-farmlat, driving na tayo. So mula dun sa property, mga 40 to 50 meters, mga 40 meters. Ayan, may crossing po dito. Yung palabas ng kalsada, and ito pong pathway na papunta. Ito po yung palabas ng kalsada. Ito naman po yung pathway papunta po dun sa dam. Yan, mga 40 meters lang din galing dun sa crossing na yan, ang pathway and palabas ng kalsada. Andyan na po yung dam. Bali yung dam po, ang distance lang talaga from dun sa kanto ng property, nasa 50 meters lang. Ayan na po yung dam. Ayan, bababa po tayo. So, dinadayo po itong paliguan din, itong dam na to, sa mga gustong maligo rin pag, lalo pag summer po. Ayan. Maganda po yung dam na to. Ayan, so, ayan na. Sarap maligo.
Ayun mga ka-farmlat, nandito tayo sa dam. So yung distance natin sa property ay 50 meters lang. Dahil yan na po yung property mga ka-farmlat. And may pathway naman dito papunta pag galing ka dun sa property. And dun sa papalabas, mamaya tingnan po natin. Ay bumalik po tayo. Dito na ulit tayo sa crossing yung pathway and then yung papunta dun sa labas. Ay mga ka-farmlat, so dito tayo lumiko kanina papunta sa dam. And 50 meters mula dito papunta naman dun sa property. And babaybayin na po natin yung palabas ng Barangay Road. So ito po ay road right of way po ito. So ito po talaga, never po kayong haharangan dito kasi ito po talaga ay daan papunta dun sa property. And ayun, para mas makasiguro din po tayo, mahirap yung kwento-kwento o mahirap po sabi ng agent na may right of way, mahirap din sabi ng seller may right of way. So ayun, mamaya paglabas kakusapin natin yung may-ari ng madadaan kung talaga pong may right of way itong makakabili po dito. So ito po ay talagang right of way talaga dahil ayan, barangay po ang nagpagawa niya ng daan na yan, yung tulay na yan. And then ayan na po yung paglabas. Ayan. So para sigurado kausapin din natin yung may-ari. So ito po yung portion lang na rough road. Ayan. So mga 1 kilometer drive palabas po naman ng cemented barangay road. So yan lang po halos talagang dadaan ng rough road. And mga ka-farmlat, mula dito sa cemented road na to, bali nag-drive po tayo ng mga 800 meters papunta dun sa property. Yan lang po yung portion na rough road na dadaanan natin. And the rest, cemented barangay road na po. Mga ka-farmlat, galing po kami sa bahay na to mga ka-farmlat. So sila po yung may-ari ng madadaanan. Yung dinaanan po natin na wala po pala tayong problema sa right of way. Kasi meron talaga pong right of way na ibinigay siyang daan. Kasi daanan po talaga pala yun ng mga taga-road po. So ayan, okay po yung 1 hectares na yon, flat land. Tapos may right of way din naman. And ito po yung mga dinadaanan natin, puro cemented road po. Kukunti lang yung rough road, doon lang po sa area na yan. And pag-usapan naman po natin yung papeles nito mga ka-farmlat. So TCT title po ito, saktong 1 hectares po, na ito po ay lumang title na kung saan napasangla sa bangko and then inayos po nila, inalis nila yung encumbrances, tinubos nila sa bangko and inayos nila po sa LRA. Kaya kung makikita nyo po, dating TCT 1-147457 ngayon po ay electronic copy na ng title. So napakaganda na po ng titulo nito. At ito po ay hindi mana dahil ito po ay binili ng anak dun sa kanilang magulang nung nabubuhay pa. Kaya lang po patay na po yung magulang. That's why pinaliwanag ko na rin po sa seller na hindi po sila ang pwedeng pumirma dahil syempre dahil hindi nila na-transfer, so mababaliwala po yon. So kakailanganin ng extrajudicial na ang pipirma po sa deed of sale talaga nito ay sila pong magkakapatid, which is nakapagpagawa na rin naman sila ng SPA dun sa mga kapatid po nila. Kaya mangyayari po nito, magkakaroon po ito ng extrajudicial with sale papunta dun sa bagong bibili po ng property. At sagot naman po nila sa presyo na yon, sa 900,000 yung extrajudicial with sales pong yon, and then yung estate tax and capital gain tax. So sa buyer po, yung transfer na lang at documentary stamp po. And ito naman mga ka-farmlat yung so ayun, basta sa presyo po nilang 900,000 mga ka-farmlat, yung 100 doon. At napakaganda po, perfect sa mga documents. At sakto so ang neto po nila is 800,000 at sagot pa po nila doon. Kaya yung commission po ng lote, hindi mahirap pagplanuhan kung ano man po yung future improvement na gagawin nyo dahil square po yung property. Ayan. At ayun na nga mga ka-farmlat, ang location ng property ay sa bayan po ng Tagawayan, Quezon, kung saan more or less 6 hours drive, pero paggawa na po yung bypass road na bagong TR5 po, so mas malapit na po yung biyahe. So yan po from Manila yung yan po mga magdadaanan. And mga ka-farmlat, bali andito na po tayo sa property po mismo. Ayan. So ito po yung mismong property mga ka-farmlat. So ito po yung bahay na nakikita nyo po sa video. Ito po yung dam. Ito po yung property. Ayan. So ito po yung bakod ng property. May bakod po dyan. Nakalinya po dyan ng mahogany. Ayan. So square po yan mga ka-farmlat. So mula po dito, ito po yung barangay road. So mula po dito, ito po yung road right of way na pinagawa po ng barangay papunta sa dam. So pagdating naman dito, private na po ito. Meron na pong may-ari nito. So dito po, dito natin yung may-ari po nito, ito yung kinausap natin.
na kung sila ba ay willing magbigay, pero in-offeran ko po na kung gusto pong sana ay makabili kami ng right of way, pero sabi niya hindi na kailangan kasi meron naman daw po talaga siyang nilaan na daan po para dito sa property na to. Pero yun po, pasok po dyan ng tricycle motor, yan, sa location na yan. So pagdating naman dito, pathway naman po ito papunta dito. Ito pathway po ito, nakikita nyo yan, pathway yan papunta dito sa dam po. Ayan. So ibig sabihin mga ka-farm lot, nasa 184 meters po yung road right of way na madadaanan mula po dito sa barangay road pong yan. Okay? And mula naman po dyan sa barangay road na yan, babaybayin po natin yan, nasa 500 meters lang po pala. So siguro mga yan 500 meters plus na yung babaybayin nating rough road. So yan lang po yung rough road, and kahit po mababa yung sasakyan, pasok dyan. Then mula po dyan mga ka-farm lot, tingnan naman natin yung mga kabahayan. Ayan. So may mga bahay naman po, hindi naman siya mukhang nakakatakot na area. So nandito na po yung area na bahayan. Ayan. Ito po sa mismong barangay, meron pong elementary school. Ayan. Elementary school po yan. At ito po yung bypass road na ginagawa po. Ayan. So dito po pala kukonek yan sa barangay Landing. Ibig sabihin mga ka-farm lot, itong property na pinag-uusapan natin na po, mas madaling biyahihin. Dahil yung ginagawang TR5 sa barangay Landing po ang lusot mismo nung TR5. So imagine kung dyan po lulusot papunta sa property, siguro mga 4.5 hours po from Manila, makakarating na po kayo agad dito sa property. Ano po? And as of now, hindi pa naman po gaanong passable yan, inaayos pa lang po. Ayan. So ito pong mga cemented road papunta po ng town proper. Ito po yung town proper. Kaya mula po sa town proper, ito po yung dadaanan. So magta-travel po tayo dyan ng mga 25 minutes drive or 30 minutes drive. Depende kung gaano kataas yung dala nyo sa sasakyan or kung gaano kayo sanay sa mag-drive. Pero more on cemented road naman po, halos 10% lang yung dadaanan natin na rough road mula po dito. So yun lang po pinakita ko. So at least ayan mga ka-farm lot, sana po tayo po maka-deal po nito, makabenta po nito. And assure naman po ako na yung mga nakita nyong dokumento, yung information, and yung mismong location, yung right of way, even po yung tawag dito, yung right of way, nakakasigurado po tayo na talagang may daan po yung property. Hindi nga lang pasok yung mismong kotse, pero tricycle po, motor, pasok hanggang dun sa lote kasi flatland naman po yung daan. Ayan. So again mga ka-farm lot, hanggang dito na lang po yung video. Ayan, message po ako agad para mai-transact po natin to. And yun, maraming salamat po sa inyong panonood.